Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny May Dolor. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Destruction at disposal ng mga nakumpiskang mga iligal na paputok isinagawa ng mga tauhan ng Police Regional Office 2. Magbabalita dyan si Patrolwoman Michael Balada. Firecrackers, resulting in the confiscation of 19,288. Matagumpay ang isinagawang destruction and disposal of confiscated seized firecrackers ng Police Regional Office 2 sa pangunguna ni Police Colonel Rodelio C. Samson, DRDA Pro 2 na ginanap sa Grandstand Camp Marcelo A. Aduro, Tuguegarao City, Cagayan, nito lamang ikapito ng Enero taong kasalukuyan. Naging katuwad ng Police Regional Office 2 ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at nag-isa rin ang mga media personnel sa isinagawang aktibidad. Nasa higit 19,000 illegal firecrackers ang nasamsam at may estimated value na higit na sa 200,000 pesos. Ang pagkumpiska ay isinagawa mula December 17 noong nakaraang taon hanggang January 6, 2026. Isinagawa ang mga pagkumpiska upang magkaroon ng zero casualties sa pagsalubong ng bagong taon. Sa pahayag ni Police Colonel Samson, kanyang binigyan diin ang pagbaba ng kaso ng casualty sa rehiyon kumpara noong nakaraang taon. These significant reductions demonstrate that our enforcement strategies were effectively and our highly distribution were orderly, secure, and well managed. These gains were achieved through our intensified anti-crime operations and aggressive implementation of Plan Iwas Paputok, sustain maximum police visibility and rigorous inspections conducted in close coordination with the Bureau of Fire Protection and local government. Ang ganitong operasyon ng Police Regional Office 2 ay nagpapatunay ng kanilang tapat na pagtupad sa kanilang mga tungkulin na panatilihin ang kaayusan at katahimikan sa rehiyon upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Mahigit 1,000 iligal na paputok at pyrotechnic devices ang isinira ng Benguet Police Provincial Office. Ang pagkakakumpiska ng mga iligal na paputok ay bunga ng proactive measure ng kapulisan sa lalawigan. Ibabalita yan ni Police Master Sergeant Lenny Valerio. Bilang isa sa mga adhikain ng pambansang pulisya ay ang kaligtasan ng publiko. Kaya naman, isang seremonyal na pagsira ng Benguet Police Provincial Office ang mahigit 1,000 na nakumpiskang illegal na paputok at pyrotechnic device nagnanap nito lamang ikapito ng Enero taong kasalukuyan. Ang seremonyal na pagsira sa pangunguna ni Police Colonel Ledon D. Monte, Acting Deputy Regional Director for Operations at Officer Engineers ng Benguet PPO ay nag-neutralize ng mga mapaganib na materyales sa kabilang illegal na boga.
Ayon sa kanya, sinabi ni Police Colonel Monte na ang pagbaba mula sa 8 insidente noong nakarang taon patungo sa 2 lamang ngayong taon ay isang malinaw na indikasyon na gumagana ang mga proaktibong hakbang. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga pangunahing opisyal kabilang sina Police Lieutenant Colonel Baldwin F. Sokoken Jr., Deputy Provincial Director for Administration, at Police Lieutenant Colonel Stephen George B. Antonio, Deputy Provincial Director for Operations. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa Regional EOD at Canyon Unit CAR, Regional Civil Security Unit CAR at Bureau of Fire Protection o BFP. Ang aktibidad nito ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang Benguet PPO ay nanatiling mapagmatsyag sa misyon nitong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan para sa lahat ng residente sa lalawigan. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts of qualified rape of a minor, arestado ang isang 45 anyos na lalaki na tinaguriang top 1 most wanted ng rehiyon sa operasyon ng mga otoridad sa Iloilo. Tinutukan yan ni Patrolwoman Justin May Halyores. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Tubungan Municipal Police Station ang region's top 1 most wanted person na nahaharap sa 3 counts ng qualified rape of a minor alinsunod sa Article 266-A at 266-B ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act No. 7610. Sinagawa ang pagsisilbi ng warrant of arrest bandang alas 12:16 ng tanghali. Nito lamang ikapito ng Enero taong kasalukuyan sa sitio NN Barangay Sibukawan, Tubungan, Iloilo. Ang sospek ay kinilalang si Elias Salde, 45 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng Tubungan, Iloilo na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa mabigat na kasong isinampa laban sa kanya. Pinuri ni Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Police Regional Office 6 ang mga operatibang pulis. Muling pinatunayan na ang Philippine National Police ay nananatiling matatag sa pagpapatupad ng batas at sa walang humpay na pagsisikap na protektahan ang mga mamamayan, lalo na ang mga bata, laban sa anumang uri ng karahasan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Turnover of office ceremony ng Isabela Police Provincial Office naging matagumpay. Police Brigadier General Antonio P. Marilag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2, nanguna sa naturang aktibidad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rachel Ledesma. Formal na itinalaga si Police Colonel Manuel B. Bringas bilang Acting Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office sa isang turnover of office ceremony na ginanap sa Isabela Police Provincial Office Multipurpose Hall, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela, nito lamang 5 ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Antonio P. Marilag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2 ang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal ng kapulisan at mga lokal na opisyal ng lungsod ng Ilagan. Pinalitan ni Police Colonel Bringas si Police Colonel Lee Allen B. Bauding na matagumpay na nakapagsilbi ng 2 taon bilang Provincial Director. Sa seremonya, binigyan din niya ang maayos na paglipat ng pamumuno na nagpapakita ng pagpapatuloy ng disiplina, pananagutan at pagpapaigting ng epektibong policing sa lalawigan. Ipinahayag ni Police Colonel Bringas ang kanyang panata na ipagpatuloy at palakasin pa ang programang nasimulan kabilang ang operational readiness, disiplina ng tauhan at mas mahusay na serbisyong publiko. Dayunin ng nasabing aktibidad na tiyakin ang tuloy-tuloy na pamumuno at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Kaagapay ng layunin ng bagong Pilipinas tungo sa mas ligtas, mas organisado at mas mapagkakatiwalaang serbisyong pangkapayapaan sa Isabela. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma.
Aabot sa halos 70 million pesos na halaga ng pinagbabawal na gamot ang nasamsam sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng Bohol PNP. 2 drug suspect arestado. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Nikia Cañedo. Malaking tagumpay ang naitala ng Bohol PNP sa kampanya kontra illegal na droga matapos mabigo ang isang transaksyon ng shabu sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Isinagawa ang operasyon nitong ika-6 ng Enero taong kasalukuyan, bandang alas 11:06 ng gabi sa pamumuno ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Ikinasa ang operasyon ng pinagsanib pwersa ng Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol kasama ang Tagbilaran City Police Station na humantong sa pagkaaresto na isang high-profile drug personality. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Babas, 39 anyos, kasama ang kanyang kasabwat na si Leonie, 47 anyos. Sa aktual na transaksyon, nakumpiska ang 10,285.6 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 69,942,080 pesos. Nasamsam din ng mga operatiba ang buy-bust money, cellphone, isang Isuzu MUX, eco bag at iba't ibang mga identification card. Sa kasalukuyan, ang mga naarestong suspect ay nasa kustodiyan ng Tagbilaran City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Namayani sa operasyon ang maayos na intelligence planning at mahusay na koordinasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng mga high-value target at pagkasamsam ng milyon-milyong halaga ng iligal na droga. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Sa patuloy na programa ng pamahalaan kontra insurgency, voluntaryong sumuko ang 5 miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 10 sa Bukidnon. Patrolwoman Edwin Bari sa magbabalita. Voluntaryong sumuko ang 5 miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga miyembro ng 103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10 sa Sitio Colo, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Kasabay ng pagsuko ay sinuko din nila ang iba't ibang klase ng baril at mga bala. Bunga ito ng puspusang programa ng pamahalaan na kontra insurensiya upang mapanatili ang payapa at ligtas na bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga iligal na paputok at pyrotechnic devices ang matagumpay na sinira ng mga otoridad sa Ilocos Norte. Nakatutok diyan si Patrolwoman Rizali Umalay. Pulisya sa Ilocos Norte ang 257 piraso ng buga at iba't ibang iligal na paputok sa Camp Valentin 1 sa Luwag City. Mas mababa ito kumpara sa 331 piraso ng nasamsam noong nakaraang taon. Ayon sa pulisya at BFP, naging mapayapa ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa lalawigan na walang naitalang sunog na dulot ng paputok. Iniulat naman ng Provincial Health Office ang 30 minor firecrackers-related injuries mula Disyembre 21 hanggang Enero 5 taong kasalukuyan na mas mababa ng isang kaso kumpara noong nakaraang taon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Jenny May Dolor. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.